Ayan, so good morning mga idol, no? Yun. So ngayong araw, magpa-farm tour tayo dito kay, yan, kay BBC Game Farm, yan, no? Kilala nyo ba yan? Hindi ko rin kilala yan, eh. Hindi yan kilala, eh. So yun nga, oh. Ayan, no? Yan, good morning mga Billy idol, no? Canlas. So nandito tayo ngayon, syempre, pinakamagandang girlfriend sa buong mundo. Wow, wala pa nga, hindi pa sinabi. Marami kasi nagtatanong kung kaano-ano ko daw ba si Billy Canlas. Yan, no? So, hindi kasi ako nagre-reply sa mga ganyan. Gusto ko, pa-mysterious pa eh, gano'n. So, yun nga guys, no? First ever farm tour ko dito kay Billy Canlas. Yan. So, ang tagal na natin dito. Ngayon ka pala magpa-farm tour, eh, Oo, no? kasi sobrang busy yan. Ngayon lang ako nagkaroon ng time. Kasi sabi ni YouTube, mag-upload na daw ako. Yan, naobliga tuloy, eh. Obligado ako ngayon. So, kailangan pa sabihan ni YouTube na mag-upload para lang mag-upload. Yes, so yun. Yan guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa Jury Shop TV, yan, Jury Shop lang. Yan, mag-subscribe na kayo mga idol. So, farm tour po tayo. Si Ninong Art, kasama natin. Yan. Yan, magandang umaga mga inaanak. Yan, kamusta po kayo? Nandito tayo sa BBC Game Farm, Montalban, Rizal. Yan. So, ayan, no, magsisimula tayo sa kung ano-ano nga ba yung mga bloodline ni Billy Canlas. Tinatanong pa ba yan? Yan, syempre more on B-boy tayo rito sa Yes. BBC Game Farm. No? So, siguro mga 80%. Pag sinabing Billy Canlas, mga B-boy bloodlines yan. Tama. Minsan nga nababansagan na tayong Billy Enriquez. Mali po yun ha. Billy Canlas po. Ampun lang po tayo. Charot. Busy si Ninong, eh. Mamaya magko-content kami ni Ninong Art. Ayan. Namasyal kami dito, makikikape kami. Maraming kape rito, guys. Welcome kayo rito sa BBC Game Farm. Sa susunod, doon naman tayo sa farm ni Ninong Art. Yan, doon tayo sa Tier 1 Game Farm, Montalban. Yan, siguro mga 1 kilometro lang mula dito yung farm natin. Malapit-lapit, no? Oo, nabakuran na natin kasi ng buo yung farm. So ngayon, tinatapos na lang yung bahay. Tapos bukas, kabit na yung mga tipi natin. Tapos yung mga yung mga kawayan natin para sa range, naiset na rin, isang side pa nga lang. Pero nakita na namin, ang kulang na kawayan na lang natin na tig 15 feet ay ilan na lang ba? 27 pieces na lang, which is pinuputol na ngayon, ikakabit na rin bukas. Tapos, yan, order tayo kay Kuya Kigi ng 5 pirasong range net na 100 meters. Yan, no? O yan, basta range net, mga inaanak, tsaka mga cages, kay Kuya Kigi po tayo, Yan. mga inaanak. ZY Polynet. Yan, ZY Polynet yan, number 1. So, sunod no, may magpa-farm tour naman tayo sa Tier 1 Game Farm. Oo, No? yan, yung range natin, nakita na natin, minimum na range natin is 5 range. So, early bird, local, national, late born, pati yung mga inahin natin na hindi ginagamit or pinagpapahinga, doon natin ilalagay. Grabe, parang Firebird yan, ah. Oo, syempre. Tapos yung 5 range na yun, medyo malaki kasi yung range nung tinignan natin kanina, pwede natin, hindi ganun kadami yung early bird natin. Pwede natin hatiin yung sa gitna, no? Para yung kalahating portion magamit natin for second batch. Kumbaga masulit. Sulit talaga, oo. So, yun. Mukhang maraming palaki si Ninong Art, ah. Hindi, konti lang yung palaki natin. Pero, syempre, mas madami dapat yung desirable kaysa sa hindi desirable. Tama. Kumbaga quality versus quantity. Oo, hindi ganun kadami kasi kapag sobrang dami tapos hindi mo naman matutukan, crowded lahat, magiging sakitin yan. Pag naging sakitin, hindi rin mapapalaki na maayos. Pag inilaban mo yung mga hindi maayos, lamang sa talo yan, mga inaanak. Tsaka problema lang rin, di ba? Problema the more na hindi maganda yung production. Oo, kasi syempre, bibili ka ng gamot, di ba? Pag bumili ka ng gamot, bibigyan mo lahat yan isa-isa. O, pag may hindi gumaling, lumala yung sakit, sayang yung ibinigay mong gamot kasi mamamatay lang din yun. Yung mga binigyan mo ng gamot at gumaling, hindi rin masyado magiging maganda yung paglaki nila. Doon lang tayo sa kaya natin palakihin. Yan, tama si Ninong Art. So mamaya uupuan namin ni Ninong Art lahat yung content na yan. Mamaya, mag-chicken talk tayo. Yan, tambay muna tayo dito In-stop sa ba ni BBC Billy Game Canlas Farm. kasi upload niya sa kanya yun, eh. Hindi, dapat magpakape siya tsaka magpamerienda siya. Kasi ako yung content, eh. So, next time, pag nandun tayo sa farm, sagot ko naman. Yan. Yan, alright. Yan, so ito po yung area ng kak. Yan, makikita nyo. Nandito yung mga hinahanda natin. Tsaka mga pinapalugon. Yan, tsaka yung mga pinapalugon nandito. Yan, so ito yung mga winner natin. Edlumdong. Yan. Tapos, ito yung mga white kelso. Mga puti. Mga pinapalugon.
Tapos ito yung mga McLean. McLean Melsings. So yan, mga winner na yan. 2 times winner na yan. Yan, mga regular gray. Tapos mga Edlum. Yan. Mga more on Edlum dom. Tapos yan, mga puti. Ito ano to eh. Golden Boy Cross ng 5K sweater. Yan. Tapos yung area dito medyo magulo pa. Kung makikita nyo, medyo madamo Under pa. construction pa, no? Under construction pa. Kasi i-extend to hanggang dito eh. So ito yung ruweda. Tapos maglalagay kami dyan ng kwarto. Tapos lilinisin to, aayusin. Ito, Yung kabila. ay ang isang hilera na yan. Oo. Bali yung sa side na to, papa-extend namin. Ito, sa tanggalin na ito gagawin na ruweda talaga. Ito gagawin talagang Buong ruweda na. buong ruweda. Tapos dyan yung ano, yung mga CCU day old. Yan. Tapos handaan. Pagka tapos nilaban nandito. So lahat yan ilalagay doon. So medyo under construction pa. Kasi marami tayong plano eh, na hindi pa nagagawa eh. Hanggang plano na lang. Joke lang. So, ayan, kaya medyo madumi dito kasi natuyot yung mga halaman doon. So, ang bagsak dito sa amin. Kaya kung makapansin nyo, medyo marami pa. Hindi, pagkagaya, paputol natin yung puno. Pagputol natin yung puno sa kabila. Kasi yung dahon, napupunta dito, di ba sabi mo? Yung mga mangga na yan, napupunta dito yan eh. Dapat yung mangga mismo, pagka tumubo, punta din dito. Hindi, abot naman yung ano, panungkit mo ng mangga. Basket, no? Meron ba? Basket. May bunga ba? Ayun o, yan. Diyan pupunta eh. Yung mga tuyo na dahon, dito pupunta. Yan, so baba naman tayo. Yan. So ito yung mga pinapahingang inahin, mga pulet. Napakaganda ng mga inahin, no? Yan, mga pahinga. Ito, ano naman to, Idol Billy? Yan, ito yung mga breeding natin ng White Kelso. 5 inahin, 6. So lahat yan pure. 8 inahin. Lahat yan pure. Pure sa pure, no? Pure sa pure. So, ay mga pang off-season natin. Mga pang off-season. Ako nag-stop pa ako breeding eh. Ngayon, bali nag-breed ako ng 5 inahin sa isang tandang na pure natin. Broodstag yung natin, yung gamit natin. Tapos ngayong baka next month, dadagdagan natin yung production ng White Kelso din natin. Mas madami. Oo. Sa akin naman, puro pulet lahat ng mga inahin. Tapos, kak yung yung broodstag. So, ito yung mga brood kak natin. Ayan. So, maliit lang siya. White Kelso, pure White Kelso. Maliit lang siya pero small but terrible. Sabi ni Sir B-Boy, pag gagamit ka ng White Kelso na tandang, huwag masyadong matangkad. Kasi pag masyadong matangkad, mahirap paliitin yung anak. Eh, syempre, sa stagan, di masyadong maganda pag matangkad ang manok. Diba? Unless, yung matatangkad, palulugunin mo. Pero ang gagawin mo, ilalaban mo sila for stag. Maganda yung balansyado lang yung sukat nila. So, yun yung natutunan natin kay Sir B-Boy. Kasi last time, nung kumuha tayo ng mga materialis na Class A kay Sir B-Boy, pinapili natin siya dun sa 2 selection natin. Tapos, sabi natin, Sir B-Boy, anong pintas na itong isa? Sabi niya, itong isa na to, medyo nalalakihan ako. Kung gagamitin niyo yan pang materialis, medyo mahihirapan kayo sa mga magiging production. Kaya, dun daw siya sa isa. So, yun yung kinuha natin, yung pinili ni Sir B-Boy, na unang pinili din naman natin. No? So, ayun, maganda yung naging output kasi lahat ng mga anak, tamang-tama talaga yung sukat, pwede pang breeding and pwede rin panlaban. Tsaka napaka-importante talaga yung breeding selection. No? So, para malaman mo kung saan ka maglalaban, kung sa stagan or sa kak. Yung mga medyo matatangkad talaga, palugunin mo na lang yun, lalo kung medyo may potential talaga. Kasi sasakto din naman yung sukat niyan pagka naging kak na. Medyo bababa ng konti. Yan, so yun nga guys, no, marami-rami na din silang na-share, no? So ngayon naman, dadako naman tayo dito sa mga pullet section ni Billy Canlas ng BBC Game Farm. Yan guys, so pasok tayo rito. Ito yung mga pinapahinga na pullet. Ito makakatapos gamitin. Kakatapos lang gamitin. So pahinga na sila. So ayun yung ginamit natin nung breeding season. So pahinga muna sila dahil syempre mahirap malaspag Pangit naman kasi yung lalaspagin mo yung mga alaga ng manok. So yung mga kaduluduluhan ng mga iaanak nun or yung iitlog nun is mahihina na. So compare dun sa mga yung fresh, di ba?
yung nakapagpahinga, tas salang mo, magaganda yung iaanak. Malakas sa labanan, malakas yung katawan, hindi siya sakitin. So, yun po yung mga dapat tatandaan. Na hindi kailangan laspagin yung mga alaga nating inahin or yung mga broodcock natin. Kaya importante na marami tayong mga gamit na mga materyales. Batch by batch ang paggamit niyan. Kasi, halimbawa, yung binread mo ng early bird, dapat iba yung gagamitin mo na batch ng materyales sa local. Tapos iba rin yung sa national, iba yung sa late born kung magle-late born ka. Ngayon kung hindi, pahinga muna, then mag-off season ka, diba? So, yun. Kaya kami sa Canlas Brothers, no, magkakaiba man kami ng sistema sa farm, magkakaiba kami ng mga linyadang hawak, pero iisa din kami. Ibig sabihin, batch by batch, may nakasalang kay Billy Canlas na ngayong season. Tapos after 1.5 month, meron uling ibang batch na isasalang. Tama. So, para fresh yung mga manok natin palagi and healthy yung magiging anak, syempre. Tama si Ninong. Yan, so dako tayo dun sa mga yung mga palugunin natin. Hindi ito ibang palugunin. Yan. Dito natin pinapalugun yung mga iba. So, mahirap kasi yung mawalan tayo ng mga bullstag tsaka cock, di ba? Dahil alam mo na, Ninong Art, tuloy-tuloy yung labanan ngayon dito sa... Lalo ngayon, may sariling production na or promotion ng Canlas Brothers. Syempre, inspired by Sir Biboy Enriquez, no? Ito yung bakal sa bakal. Magtutuloy-tuloy po yung labanan natin ng Canlas Brothers. Pero nag-usap-usap kami since magkakaiba kami ng farm. Halimbawa, meron kaming 3 ganting laban na gagawin. Yung isang batch ng ganting laban sa kanya, kay Idol Billy, yung isang batch ng ganting laban kay Kanokma TV, isang batch ng laban sa akin. So para naro-rotate lahat, no? Hindi yung mag-aambagan kami ng tigi-isang manok. Kasi magkakaiba rin talaga yung sistema namin. And syempre, magkakaiba rin yung magiging pointing niyan pagdating dun sa sabungan. Kaya naisipan namin na mas mataas ang winning percentage kung isang sistema na lang ang gagawin namin dun sa manok. Halimbawa, isang batch ng manok, isang sistema na lang. para hindi maguluhan. O, hindi magulo. Yung mga puti. Ibang mga inahin, napansin ko, Idol Billy, mga nakatali ibang inahin. Actually, magandang practice din yan, lalo kung madami kayong sobrang pipi. Lalo yung mga pinaka-importante sa inyong mga inahin, mga inaanak, no? Kasi yung mga importanteng inahin sa inyo, hindi nyo rin mapapansin yan pag nasa range yan, eh, di ba? So, hindi nyo alam kung kumakain ba ng maayos yan, tsaka kung ano yung nangyayari sa kanila. So, ako, sa aking opinion, no, and suggestion na din sa iba, kung meron kayong mga pinaka-importanting mga inahin, and kung meron kayong mga sobrang mga tipi, itali nyo na lang yung inahin na yun. Yan, parang ganito, Ninong Art. Kasi mas natututukan ng pansin no? Oo, mas Kasi natututukan. katulad niyan, di ba? Yung inahin na yan, kapag nasa range yan, pare-parehas kasi ng itsura yan eh. Pero hindi sila pare-parehas ng production, di ba? Ibig sabihin, sample, itong inahin na to, mataas talaga yung winning percentage ng naging anak niya. So gusto mo siyang gamitin uli pagka fresh na siya. And gusto mo siya i-preserve. Ngayon, mape-preserve mo siya kung nakatali lang yung manok na yan. Kasi kitang-kita mo, itong inahin na to, healthy siya, lugon pa siya ngayon, pero after few months, pagkatas maglugon, pwede ko siyang gamitin para sa another set ng breeding. Either pure or cross ang gagawin natin dito. So, ayun, ganun din yung practice natin sa farm. So, learn from Ninong Art Canlas. So, hindi naman tayo expert, pero kasi ito yung mga practices na Pwede nilang sundan. Tsaka yung tingin natin na practical eh, di ba? Kumbaga, nasa sa kanila na yan kung susundin nila or kung hiyang sila dun sa sistema na yan. Kasi kung hindi nila susundin, okay lang naman din. Sabi nga, lahat naman na napapanood natin, lahat ng napapakinggan natin, pwede natin yan i-absorb. And ngayon, kung ano yung tingin mong applicable lang sa atin, yun lang ang sundin mo. Ngayon, kung wala talagang applicable sa atin, edi pakinggan mo na lang, pero wag mo na lang sundin. Kumbaga, kada may maririnig kayong learning from the other game farm owner. So, kuha ka ng isa, wag mo naman kunin lahat, di ba? Kasi, hindi lahat ng kinukuha natin is hiyang. So, kuha ka lang ng mga possibility na pasok dun sa
sa criteria mo or dun sa manukan mo. Oo. Ayan. Tsaka, ang nakita ko kasi na katulad ni Sir B-Boy, no, every time na pupunta kami ng Firebird, nakikita natin Sir B-Boy, lalo kung weekends, nanonood yan ng tukaan, di ba? So nakikita natin, Sir B-Boy, ba't nanonood ka ng tukaan? So sabi lagi ni Sir B-Boy, syempre meron daw siyang nakikitang mga mga bagong mga sistema na tingin niya pwede i-implement sa Firebird Game Farm. So alam mo yun, living legend na yun si Sir B-Boy, pero patuloy pa rin siyang kumukuha ng panibagong mga sistema. May magandang panibagong sistema na pwedeng mag-improve sa kung ano yung sistema na meron ka ngayon. Yes. Diba? So dapat tayo, hindi naman tayo living legend, dapat ganun din yung mindset natin. So yun, continuous lang din yung improvement, and then kung ano yung mga pwedeng palitan natin. Yan, tama. So kailangan kasi na palagi tayong mag-upgrade dun sa sistema. So, the more na tumigil ka sa sistema, the more na hindi mag-i-improve yung sistema na ini-implement mo sa farm. So, kasi yung ginagawa nung mga 1980s, yung iba doon na bago na kasi ngayon di ba? So, marami na katulad sa gamot, marami na mga gamot na makabago ngayon, marami ng feeds na mas maganda, di ba? Kasi yung gamot, speaking of gamot, di ba? Ano yan may upgrading yan di ba? Merong variant na nag-i-improve, so kailangan din i-improve yung gamot. Kasi yung gamot dati, iba na sa gamot din ngayon. Tsaka yung mga sakit dati, syempre, mas malala na rin yung mga sakit ngayon. Diba? So, ayun, kahit sa bakuna, di ba, syempre may mga ginagawa din silang mga improvements dyan. So, yun, ganun lang. Ayan guys, so dito naman tayo sa ranging area ni Billy Canlas, no? So yun nga, may bago siyang gawa dito ngayon, no? Sa mga din to? Ilang months yung mga yan? So early bird. Yan, so pero ayun talaga yung kabuuang range. So lahat yan range. Ayan, makikita niyo. Syempre, ang gumawa, yan, no? Yan. Yung Gilbert, natin, Peter, tsaka Gemma. Oo. Ito yung natin, supervisor. Si BBC Gilbert. Yan. So, ayun yung kabuuang range. So, ikot lang tayo. Medyo malaki to Meron pa siya sa dulo. So, nandyan na lahat. Pahinga ng inahin kung ano pwede. So, yun sa dulo, aayusin pa yun So, ito na healthy yung mga manok dito sa BBC Game Farm. 3 beses sila kumakain, lalo pagka pinapalaki. So, umaga, tanghali, yun yung merienda nila. Tapos, hapon. Ikaw, Ninong, ano bang sistema mo sa farm? Okay. Sa atin naman, so meron tayong almusal, tapos meron tayong merienda. Normally, ang merienda natin, 1:00, 2:00 ng hapon. Normally, ang pamerienda natin, yung mga penoy. So sobrang dami kasi nating inahin, di ba? Tulad nung sinabi ko, mga inaanak, batch by batch kasi yung mga inahin natin na ginagamit. Yung hindi natin ginagamit, umiitlog pa rin kasi yan di ba? Kahit na hindi sila ginagamit. Kahit maintenance feeds lang yung gamit natin, umiitlog pa rin sila. So, kinokolekta natin yan. Ngayon, kung ayaw mag-ulam ng mga tao natin ng itlog, so yun, ginagawa natin, minimerienda natin pinapamerienda natin yan sa mga sisiw. So, inuuwi natin yan, tapos nilalaga natin yan. Binibigay natin yan sa mga sisiw. Tapos binibigay natin ng vitamins yung itlog, tapos nagbibigay din tayo ng apple cider vinegar dun sa itlog, hinahaluan natin siya ng apple cider vinegar. Yan. So yung penoy ba, Ninong, nilalagyan mo ng asin o suka? Depende sa mood. Hindi, yun, yung kasi, yun yung itlog, no? Pero kasi meron tayo minsan mga pinapa-incubate na mga itlog, tapos mga infertile, di ba? So, yun na yun, no? Yun, penoy na kasi yun, automatic, yung mga walang similya. So, yun, nilalaga natin yan lahat, tapos binibigay natin yan, minamash natin yan, binibigay natin yan sa mga sisiw. So, yun yung merienda ng mga manok natin. So, after nun, yung normal feeds nila uli sa hapon. Meron bang midnight snack? Depende, depende sa mood. Ayan. Depende syempre kung magne-Netflix and chill. So, ayan mga idol, yan yung buong range. So, yun nga, kung makikita mo, hindi pa pala ayos yung doon sa dulo mo. Hindi pa ayos yan, pero ongoing yan. Yan, no?
Oh, Yeah, next pinaparinig na namin dito kay Supervisor, BBC Gilbert. Next one daw. Next month, tapos na yan. Next vlog na Ate Joris, tapos na yan mga idol. Malinis na yan doon. Makakaikot na tayo dyan, no? Parang ibig sabihin mo ng next vlog kasi madalang ako mag-vlog eh. Baka next year pa yan. Baka 2025 ba next vlog ni Jory? Ayan, so sa hindi nakakaalam, dating sa Tier 1 game farm yan si Gilbert. Sa Lipa, nung nasa Lipa pa yung Tier 1. Tapos nung nagbakasyon si Gilbert, after magbakasyon, nag-apply siya kay Billy. Yan. So nandito na siya sa BBC Game Farm. Napahaba yung bakasyon ni Gilbert. Masipag naman si Gilbert, masipag naman. Masipag tsaka mapapagkatiwalaan. Yun lang naman importante, masipag tsaka mapapagkatiwalaan. Tsaka may malasakit. Tsaka may malasakit. Yung tatlo lang na yun, pag meron ka nun sa tao, magiging successful yung farm. Yan, so kung kukuha kayo ng tao mga idol, napaka-importante. Tatlo lang naninong, no? Oo, tatlong criteria lang ang kailangan natin. Yan. Masipag, may malasakit, At tsaka mapagkatiwalaan. mapapagkatiwalaan. Oo, yun yung success ng isang farm owner kapag meron siyang mga farm buddies na merong katangian ng tatlo na yun. Ang hanap naman natin hindi yung magaling talaga sa farm kasi yung skill kasi diyan nakukuha naman yan through experience, 'di ba? Naituturo yan. Tama. Pero yung tatlo na yon hindi mo yan maituturo, no? So kung hindi mapapagkatiwalaan yung tao, hindi talaga mapapagkatiwalaan yan. So kung may malasakit ang tao, bawa nakita niya na ay hindi kumain yung manok tapos sinayaan lang niya kasi sabi basta bigyan ko ng pagkain yung manok Basta nautusan, no? pag sinabing bigyan mo ng pagkain sinabi ni boss bigyan ko ng pagkain hindi yan kumain o kumain yan wala akong paki dyan. Yun yung mga taong walang malasakit. So Yari ka, Gilbert. yun yung isa sa iiwasan nyo. Dapat normally kahit na magugulat ka na lang, nasa keeping na yung manok 'di ba? Ay, ba't wala yung manok dito? Ay, boss, nasa keeping kasi hindi nagtunaw 'di ba? So pag hindi nagtunaw yung manok, dapat dapat naagapan na kagad. Kasi pag hindi naagapan, magkakaroon ka ng casualties. Tatanungin natin si Gilbert kung meron siya yung tatlo na yun. Meron ka ba nun, Gilbert? Meron naman siguro kuya. Meron naman pumata. Ba't siguro? Parang hindi ata tayo sure. Siguro. Meron kasi nagtagal naman ako Yan. Tsaka hindi naman natin bibigay yung obligasyon kay Gilbert kung wala Hindi siya niya yung kayang tatlo na gampanan, yun. no? Kaya dapat manatili yung tatlo na yun. Bagay ito, ilan ba? 3,000? 3K. Kailangan manatili yung 3K, no, Gilbert? Oo, kuya. Yan naman po kailangan ko para kung mabait ka, mabait din po magiging amo kuya. Ngayon kasi ganun pa lang. Susunod, ganun na yan. 33 na. 33 na. 33 na. Yan. So si Gilbert yung tatlo na yun meron naman. Kaya ako bilib ako kay Gilbert. Doon sa farm naman natin Huwag kayo iyak, Gilbert, Tier 1. Ayun, nakitaan naman natin ng yung tatlo na yon doon sa dalawang kasama natin, kay Romel, kay Teteng, no, tsaka kay Nikki. Ayan, so kita mo naman na maayos sila mag-alaga ng manok. And ginagawa nila yung best nila para maging successful yung farm natin. Yan. So syempre, kailangan din natin suportahan kung ano yung mga pangangailangan ng mga kasama natin. So inaalagaan nila yung mga manok natin, alagaan din natin yung mga taga-alaga natin. Yan, tama. Gilbert, wag tayong magpapatalo ron sa Tero. Gagalingan pa namin kuya. Gagalingan natin yung Gilbert, no? Hindi, joke lang. So lahat kami magkakampi rito. Tier 1 Game Farm, BBC Game Farm, basta Canlas Brothers, syempre Kanok Matino. Yun, sa susunod, kasi ang idol talaga ng Canlas Brothers, no? Ang gusto natin maging modelo, yung Escolin Brothers, mga inaanak. Tama. Yan. So, meron silang grupo. Sila nagpapalitan lang sila ng manok. Halimbawa, kailangan ng manok nung kagrupo nilang isa. Papadala nila ng manok yan. Ganon din, pag nangailangan ako ng manok, or sila Sir Martin, nagpapadala din ng manok yung iba nila. So, ganon din Ganda kami. Ang ganda ng tandem. Oo, kasi actually malungkot magmanok pag mag-isa ka lang. So, importante na meron kang mga kapatid na makakasama mo palagi. Kasi successful ka nga, champion ka nga, wala ka naman tunay na kaibigan. So, wala kang makakwentuhan na maayos, di ba? Kasi sa atin, may sumuporta lang, di ba? Sumuporta lang sa isa't isa para na tayo nag-champion. So yun, mga inaanak. Maganda tong farm ni Idol Billy Canlas, itong BBC Game Farm. Supportahan natin. Magagaling yung mga manok.
Wag ho kayo mahihiya mag-inquire, mabait ho yan. Minsan lang ho, hindi nakakapag-reply dahil ubod ng dami ng messages. Pero re-replyan din po niya kayo. Pa isa-isa. Siyempre, supportahan rin po natin Ninong Art Canlas. Yan, Tier 1 Game Farm, Ninong Art Canlas sa Facebook page. At ano pa yung mga social media? TikTok account, Ninong Art. Yan, yung FB account natin, mas active tayo dun sa Art Canlas Game Foul, mga inaanak, no? And sa TikTok, Ninong Art Canlas 7, syempre, going 14,000 followers na tayo kasi na-ban yung dati nating TikTok, no? Pero ngayon, yan, going stronger tong ano natin, TikTok account natin. So yun lang mga inaanak, magmahalan tayo. And syempre, wag natin kakalimutan suportahan ang Bakal sa Bakal mga inaanak. Promoted po yan ng Canlas Brothers, no? Yan. And inspired by Sir B-Boy Enriquez. Ito po ay 4-cup event dito po ngayon sa Santa Monica. Ngayon darating na May 10. And 5-5 pot, 5-5 minimum bet po. So, yan mga inaanak. Magkita-kita po tayo dyan. Yung mga iniidolo nyo sa social media, mga idol na farm nyo na walang social media, yung mga kapwa backyard breeders po natin. Nandyan po yan mga inaanak. No? Kasama po natin yan sila palagi sa doon sa event na yon, kasama po natin sila. And nag-confirm na po sila ng kanilang mga entries. Siyempre, nagpapasalamat din ako kay Jury Shop, yan, sa content na farm tour ni Jury Shop. At siyempre, nagpapasalamat din ako kay Gilbert. Yan. Tsaka kay Peter, tsaka kay Jemar. Dahil kung wala sila, siyempre, hindi rin magiging successful tong farm dahil sila talaga yung nag-aalaga nito. So, sana mas sipagan pa nila, no, Gilbert, no? Ano masabi mo, Gilbert? Okay naman, kuya. Kahit pa paano, malinis na ako. Kaya di na tulad dati nung ako pa mag-isa, kuya. Nahihirapan ngayon, hindi naman ako. Nagre-reklamo. Teamwork. Teamwork na, kumbaga meron ng teamwork. Tsaka masaya naman sila dito sa farm. Di mo pa tinanong kung masaya. Ako syempre. Kasi libre wifi. Masaya kasi libre wifi. Oh, ayun na kasi yung benefits nila, di ba? After nila magpahinga, so pwede na sila mag-relax. So, sabi ko nga sa kanila, kung may trabaho, trabaho muna. Pero after naman ng trabaho, pwede na sila mag-relax, mag-video call, kung sino man yung ka-video call nila, mag-live kung ano man yung gusto nilang gawin, mag-Mobile Legends. Kasi pahinga alam nila. mo, mukhang nakatutok ka sa kanila. Nakatutok ako sa kanila. Nakagano'n ako. May CCTV yan eh. Doon, no? May CCTV, nakagano'n ako. Dahil lang. Okay na, mabait naman sila. Ako naman, ako. Siyempre, magpapasalamat tayo kay Jury Chef TV kasi magpapa-lunch daw si Jury Chef TV ngayon. Tama ba, Jury Chef? Hanip na. Sige. Ayun! Ang lakas ng bola. Ganun yun eh. Pag nagbigay ka, may babalik daw. Yun yung tinuro kay Jury Shop. Hindi kasi sabi ko kay Grace, wala kasi tayong pagkain sa bahay. Punta tayo kay Labili, makikapi tayo, tsaka makilunch tayo doon. Talaga dito sa farm, si Jury Shop talaga ang nagluluto. Ako kasi hindi ako nagluluto eh. Di ba, Gilbert? Hindi ako nagluluto, si Jury Shop lang Hindi, kahit tukpukin ka, wala talaga. Ako naman, nagluluto ako minsan. Minsan lang. At least may minsan. At least may minsan. Yan. Ayan, so yun nga guys, no, dito magtatapos yung vlog natin na farm tour yan, no? Kasi hindi rin ako gano'n nakita dahil sila pala magsalita, parang okay na pala kahit wala ako ata sa vlog. So yan, maraming salamat po. Jury Shop sa farm tour. So first time ni Jury Shop dito eh. First Ang time. layo lang ng bahay ko, ayun no, nandun sa likod. Kaya matagal-tagal hindi nakapag-upload, no? Ako Oo first time nga. ko mag-farm tour dito sa BBC Game Farm. So normally yan, dito lang kasi tayo. Hindi natin naikot ng buo. So magaganda, maayos yung sistema dito. Ayan, no? So yun nga, maraming salamat kay Ninong Art yan, no? Yung nagkaroon tuloy ako ng content ngayong araw. Ang daming matututunan ng mga manonood ngayon dito sa Jury Shop na channel. Yan. Kay Billy Canlas meron. Wala kayong matututunan sa akin, guys. Yan, no? So yun nga guys, so maraming salamat at see you next vlog. Alright. Alright!